Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay ibinahagi ng isa sa ating mga tagapakinig. Mangyari lamang po na ayaw pong ipabanggit ang eksaktong lugar ng pinangyarihan bilang respeto po sa kanyang pamilya. Ito po ang kwento. Taong 1995. Kanya-kanya kaming atrasan ni Kuya Oliver nang tawagin kami ng aming naghihingalong ama. May gusto raw itong ibigay sa amin. Tumanggi ako dahil alam ko kung ano ang bagay na balak niyang ibigay. At kahit kailan ay hindi ko gusto ang pamana na yun mula sa kanya. Lumaki ako sa syudad. Dahil bata pa lamang ako ay kinuha na ako ng aking tiyahing si Tita Rona. Si Tita Rona na ang tumayong pangalawa kong magulang. Kaya naman halos hindi na ako mahiwalay sa kanya. Siya ang nagpaaral sa akin at nagbigay ng magandang buhay na kahit kailan ay hindi na ibigay sa akin ng mga tunay kong magulang. Dalawa lang kaming magkapatid at ako ang bunso. Nang kunin ako ng aking tiyahin, ay naiwan si Kuya at siya ang naging katuwang ng aking mga tunay na magulang sa pagsasaka. Sinasaka nilang aming mumunting lupain. Maliban pa dun, ay mas kabisado niya ang lihim ng aming ama na matagal na nitong itinatago. Nag-aral ako ng mabuti. Naging masipag at mabait na pamangkin ng aking tiyahin. Abala ako nun sa pagtupad ng aking mga pangarap nang makarating sa akin ang isang hindi magandang balita mula kay nanay. May taning na raw ang buhay ng aking ama at naghihintay na lamang na umuwi ako bago siya tuluyang magpahinga. Noong una ay hindi ko ginustong umuwi sa amin. Kahit pinuntahan na ako ng aking ina sa Maynila para pauwin ay hindi ako nakinig. Iniiwasan ko kasi ang kanyang pamana. Kung tutuusin, ang pamana ay ang isa sa pinag-aagawan ng mga anak na pwedeng ibigay ng mga magulang. Pero iba ang pamana ni tatay. Tiyak nakasusuklaman kami ng ibang tao. Oras na tinanggap namin ito. Kagaya ngayon, na napilitan akong umuwi dahil kasama ko naman si tita. Bala ko ding bumalik agad, kaya kahit napipilitan, pumasok ako sa silid ni ama kasama si Kuya. Umiiyak na ang aking kapatid at nagmamakaawang tanggapin ko na ang bagay na meron si tatay. Umiling ako at sinabi ko kay Kuya na gusto kong normal na pamumuhay. Ako rin naman gusto ko rin naman ng normal na buhay. Pero naawa ko kay tatay. Kung ayaw mo tanggapin, ako na lang ang tatanggap ng pamanang iiwan niya. Wala siyang mapagpipilian kundi tanggapin ito. Sagot ni Kuya. Hindi naman daw kasi mamamatay si tatay kapag hindi na ipasa ang kanyang kapangyarihan sa iba.
mananatili lamang siyang maghihingalo at magiging isa yung matinding pagdurusa sa amin. Pilit kong tinatagan ang aking sarili at nagbibingi-bingihan sa nasasaksi ang ungol ni tatay. Kailan lang nang ikwento ni nanay na napasabak sa isang away si tatay at nasaksak siya ng kanyang kalaban sa likod gamit ang isang tansong punyal. Mula noon ay palagi na siyang impit na napapaiyak at tinitiis ang sakit na kanyang nadarama. Kusang nagnana ang sugat sa kanyang likuran hanggang sa dahan-dahan itong nabubulok at nangangalingasaw ang amoy nito na kahit buhay pa naman siya ay parang naaagnas na ang amoy nito. Umatras ako at tiniis ang mga daing ni tatay. Ayokong maging aswang, kaya kahit nasasaktan ako, itinikis ko ang sarili kong ama para lang huwag akong husgahan ng mga tao. Walang mapagpipilian si kuya kung hindi siya ang tumanggap sa pamana ng aming ama. Maya-maya pa'y nakita ko ng 2 kamay na inilahad ni kuya ang kanyang mga palad at bukal sa loob na tinanggap ang lumabas na kulay itim na bato mula sa bibig ni tatay. Walang pandidiring kinuha yun ni kuya sa pamamagitan ng kanyang bibig. Subalit bago pa yun makuha ni kuya ay pambihirang lumutang ang itim na bato na yun sa ere at lumipat sa kanyang bibig. Pagkalipas lang ng ilang saglit ay pumanaw si tatay. Nag-iyakan kami at nagdamayan. Lahat ay pinag-usapan ng magagandang alaala kasama si tatay. Ayaw ko mang makisabay pero napipilitan akong magsalita para lamang huwag nilang isipin na hindi ako natutuwa. Sa totoo lang, ikinakahiya ko ang lahing pinagmulan ng aking ama. Isang aswang, isang nakakatakot na uri ng nilalang na kumakain ng laman loob at sumisipsip ng sariwang dugo ng tao. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit sa ilang beses na inimbitahan ako ng aking mga guro na dali ng aking mga magulang sa araw ng pamilya, ay tanging si Tita Rona lamang ang aking sinasama. Ayaw kong may makakita sa aking ama dahil sa itsura pa lamang nito ay mahahalata ng may matinding lihim na itinatago. Ngayong pumanaw na siya, wala man lamang akong nadaramang panghihinayang. Bata pa lamang ako, nakita na mismo ng 2 kong mga mata kung paano siya naging halimaw. Nakita ko kung paano siya pumatay ng tao. Higit sa lahat, nakita ko siya kung paano niya nilantakan ang kanyang biktima. Nagbigay ito ng bangungot sa akin na kahit kailan hindi ko malilimutan. Ngayon ay si Kuya Oliver ang napasahan niya ng pagiging aswang. Sa totoo lang, inaaawa ko kay Kuya. Dahil kahit minsan ay hindi niya man lamang naranasan na makatikim ng magandang buhay. Inuuna niya ang aking kapakanan. Kaya naman nang makita kong tinanggap niya ang pamana ng aking ama, ay kasabay nun ang pagkawala ng kanyang malay.
Kaagad ko tong sinalo. Dinala ko siya kaagad sa isang bakanting silid para makapagpahinga. Magmula nang tinanggap niya ang pamana ng pagiging aswang, alam kong hindi na kami magkatulad. May kapangyarihan na siya. May kakayang hindi pangkaraniwan at nagtataglay ng lakas ng 10 katao. Hindi kagaya ko, napayat at tanging utak lamang ang hihila pataas dahil ito lamang ang nag-iisa kong puhunan. Habang nakahiga na walang malay ang aking kuya, hiniyakap ko ito at hinayaang bumuhos ang aking emosyon. Kahit sa totoo lang, sobrang bigat niya nito. Nang mailibing si tatay, may mga bagay na akong nagsimulang mapansin kay kuya. Madalas na siyang tahimik at umiiwas sa mga tao. Akala nila dahil lamang yun sa pagkamatay ng aking ama. Hindi nila alam na mayroon pang mas malalim na dahilan sa pagbabago ni kuya. Mas madalas na rin dilat ang kanyang mga mata sa gabi at tila ba hindi natutulog. Tanging paninigarilyo lamang ang kanyang naging libangan dahil ayon sa kanya palagi raw siyang nasusuka. May mga pagkakataon pang nauuhaw siya pero hindi naman nito mapatid ang uhaw niya kahit uminom pa siya ng 1 galong tubig. Nagugutom din daw siya pero ayaw niya namang kumain ng mga pagkain kadalasan naming kinakain. Iba raw ang hinahanap ng kanyang bibig na kahit alam ko na ang ibig niyang sabihin, ayaw ko namang husgahan si kuya. Iniligtas niya ako sa pagiging aswang na dapat sana ako ang magiging tagapagmana. Pero sinalo niya ito para makapamuhay ako ng normal. Kaya naman hinahayaan ko na lamang siya na magliwaliw at maglibang sa kanyang sarili sa tuwing matutulog na ang lahat. Hanggang sa isang gabi, nagulat ako nang magwala si kuya. Kahit anong pigil namin sa kanya ni nanay, ay hindi namin siya kayang pahintuin sa kanyang ginagawa. Para siyang isang mabangis na hayop na nakakaamoy ng pagkain. Umabot sa puntong hindi na namin siya maawat kaya't hinayaan na namin siyang butasin ang bubong kung saan siya madalas na lumalabas sa gabi. Umuuwi naman siya sa madaling araw. May duguan ito. Pero busog at tila kontento. Kinabukasan, maraming masasamang balita ang tumambad sa amin. Kagaya ng nagrereklamo ang aming mga kapitbahay sa kanilang mga manok na natatagpo ang patay na at nawawala ang mga laman loob. Alam kong si Kuya Oliver ang may kagagawan nun, pero ayaw ko siyang ipahamak. Ayokong husgahan nila ang aking kapatid dahil kahit kailan hindi niya ginustong maging aswang. Hindi niya pinangarap na maging isang halimaw. Sa tuwing may nag-iimbestiga ay nananatiling tikom ang aking bibig. Sa halip ay nagpatuloy ako sa pag-aaral at nagsikap. Ilang taon pa ang mabilis na lumipas ay naging isa na akong matagumpay na doktor. Nagkaroon ako ng magandang trabaho, dahilan para mabigyan ko ng magandang buhay ang aking pamilya. Si kuya naman
ay ginawan ko ng paraan ang kanyang pagiging isang nakahihindik na nilalang para wag lang siyang mahuli ng ibang tao. Bumibili ako ng mga laman loob ng tao mula sa morgue at dinadala kay kuya para kanyang kainin. Natutuwa naman si kuya sa aking ginagawa. Yun nga lamang, ay hindi na namin tuluyang maitago ang pagbabago ng kanyang anyo. Nakakulong na lamang siya sa kanyang kwarto. Naaawa ako kay kuya dahil hindi man lamang niya naranasang maging normal. Sa halip na maging masaya, nagdusa si kuya sa mahabang panahon. Minsan nang dumating ako mula sa maghapong pagtatrabaho sa ospital, nakita ko si kuya na patalilis na lumabas ng bahay. Sa likod ng mayayabong na kakahuyan, doon siya nagtungo. Kaya naman tahimik ko siyang sinundan. Nakakaramdam ako ng pagbigat ng kalooban nang marinig ang kanyang mahihinang hikbi. Sabay sabing, kailan kaya siya magkakaroon ng normal na buhay? Nakita ko nang tumingala siya sa buwan at tuluyan ng natulala. Tila na hipnotismo at may naririnig na boses mula dun. Dahil dahan-dahan siyang nagpapahid ng langis sa kanyang buong katawan. Ilang saglit lang, mas naging kahindik-hindik na ang kanyang itsura. Nagkaroon siya ng pakpak mula sa kanyang kilikili na dati wala namang butas. Pero ngayon, ipinilit ko ang aking ulo at nakayokong umuwi. Ganito ba talagang makatatanggap ng pamana mula sa aswang? Buong akala ko'y natutuwa sila sa kanilang sinapit. Pero hindi pala. Si kuya ay naging miserable hanggang sa matuto na siyang mambiktima kagaya ni tatay. Nagagawa na niyang lumipad at magtungo sa malalayong lugar upang magnakaw ng mga may sakit. Pinapalitan ito ng katawan ng saging sa kagagamitan ng mahika upang maging kagaya pa din ng katawan ng saging sa itsura ng taong namatay na. Nais kong umiyak ng mapagtanto kong hindi kailanman makukontento sa mga laman loob ng bangkay mula sa morgue ang aking kawawang kapatid. Hanggang sa mamatay na rin si nanay, nagpatuloy ang gawain ito ni kuya. Ni hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon para makapag-asawa at magkaanak. Ako man ay nananatiling binata hanggang sa umabot na sa puntong ayoko nang masaksiyan pa ang ginagawa ni kuya. Minsan ay sinundan ko na si kuya nang lumabas siya ng bahay isang gabi. Alam kong mambibiktima na naman siya. Kaya dahan-dahan kong hinasa ang dala kong tansong punyal. Nakita ko nang lumipad si kuya at ikinampay ang kanyang mga pakpak papunta sa bayan. Sumikdo ang aking dibdib sa binabala kong gawin. Pero kailangan na itong matigil. Ayokong maging kasapi ng dilim ang aking kapatid. Dahil nabinyagan siya at naging isang Katoliko. Labag man sa aking kalooban, inabangan ko kung saan siya pupunta. Sa kakahuyan siya nananatili at naghihintay ng kanyang mabibiktima. Sumingasing siya
Basta na lang na nilundagan ang kung sino mang nagkataong papadaan ng gabing yun. Kasabay ang pagsigaw ng kanyang kawawang biktima. Yung pagdalo ko naman dito at sabay daluhong sa aking sariling kapatid. Sinaksak ko siya sa may lalamunan bago pa man niya nailabas ang kanyang mahaba at malagomang dila. Napaigik ito sa sakit kasabay ang pandidilat ng kanyang mga mata na hindi makapaniwala sa aking ginawa. Alam kong ikinabigla niya ang hakbang kong ito, pero gusto ko nang matigil ang hindi magandang ginagawa niya. Kay dami na niyang pinatay ng mga inosente. Dami na niyang nilantakan na sa totoo lang ay ayaw pang mamatay. Kaya naman kailangang mahinto na ang kanyang ginagawa. Nang makita kong bumulwak ang dugo sa kanyang lalamunan, ay alam kong hindi na siya makakaligtas pa. Bilang isang doktor, ikabisado ko kung saan patatamaan ang isang nilalang para mamatay ito kaagad. Pinunasan ko ang luha gamit ang aking bisig na basta na lamang naglandas sa aking pisngi. Nasasaktan ako, pero kailangan itong matigil. Ayokong malunod sa kasalanan ng aking kapatid. Kahit nasasaktan sa aking nakikita, tinatagan ko ang aking sarili. At muli na naman siyang sinaksak sa may dibdib. Sinigurado kong matatamaan ang kanyang puso para tumigil na ito sa pagtibok. Alam ko namang magiging katapusan na yun ni Kuya. Kaya kahit bumubulwak ang dugo sa kanyang mga sugat, masuyo kong niyakap si Kuya. Ipinaintindi ko sa kanya na hindi na tama ang ginagawa niya. Patay na si tatay. Ayaw kong siya man ay mamatay na may mga ginawa pang hindi maganda. Ayokong maging katulad siya ni tatay na hanggang sa kamatayan dinala pa rin ang pamana na maibibigay lamang ng isang aswang kapag malapit na itong sumakabilang buhay. Kaagad namatay si Kuya matapos ibilin sa akin ni nanay. Alam kong pinatay ko ang aking kapatid, pero may maganda akong motibo. Kahit pa isa na akong makasalanang tao, hindi namin ginusto na mapunta sa ganitong sitwasyon. Kahit kailan hindi namin pinangarap na maging isang aswang. Sadyang may mga pagkakataon lang na ang kapalaran ay kapalaran at hindi maaaring tanggihan. Lalo na kapag ang pinag-uusapan ay ang pamana ng isang aswang. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At sa mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. Ganun din po sa mga writers po natin na tumutulong sa ating channel. Maraming salamat po. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po
dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Maraming salamat. Kung maaari din po, pwede pong pakishare po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Marlon Perez, Tito Boy. Salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Nais ko lamang pong batiin ng maligayang kaarawan po sa tatay po ni Boss Eileen Vargas. Happy birthday po ay more birthdays to come, more blessings and good health po. Happy birthday po ulit on March 5. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Sol Luna. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pag-share po sa ating kwento. Salamat po, boss. At shoutout din po kay Boss Dipred. Boss, maraming salamat po. At kung may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Dipred. Dipred Mystery Files. Magaganda po ang kwento ni Boss Dipred. May time po kayo, bisita lang po sa channel po niya. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Marlon Paro. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera. Boss, shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Benji Cayetano. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ariando Tamor. Kay Boss Christian Ed. At kay Boss Ferdinand Tamor. Diyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa Marcos family dyan po sa may Antipolo. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Fernando. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria. Kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Roel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Roel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi dyan po sa Kentucky, shoutout sa iyo. Boss Leah Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arceca, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo, bisita na po sa channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po.
Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May tayo po kayo, bisita lang sa channel. Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyo, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Miraiza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita naman sa channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Ems Lack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ng Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po sa Alapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camelo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse, ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita lang sa channel niyo. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erika Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya Soul, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Reina Zakati, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi ko nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. So, naibigan po din yung ating kwento. Pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.